Rafaela, you have eventually itong Yura na may slow, tapos yung malagkit talaga na slow coming out from the Novaria. Walang hard stun yung TLPH dun sa game na yun, but they still managed to pull off that Stampede. And it's because of that relentless pressure na meron sila. Oo. And yung relentless pressure na yun parang kalkulado pa rin. Kahit masabihin natin sobrang agresibo. And we are looking at a side swap para dito sa game number 2. Nung game number 1, Team Liquid ang nakita natin sa blue side. Pero dahil ngayon ang choice na ng Team Falcons, sila ang makakapag-draft starting sa blue. Tinanggal na ang Pakito at Freya sa side ng Team Liquid Philippines. Kahit sila mismo ang nagpakito ng game 1. Mahirap kasi talaga ibigay ang dalawang hero na yan. And makukonsider ko based dun sa game number 1 performance ng isang Pakito ay first pick worthy itong Pakito na ito. Pero hindi natin matatanggi, may mga Kirara, may mga Barats na pwedeng talagang tingnan ang Falcons sa kanilang first few picks. Oo. And looking at the banning phase, mukhang tatanggalin na rin ang Mathilda. And with the final ban and the upcoming first pick, ano bang basa natin dito, Wolf? I believe yung Barats yung pag-aagawa ng dalawang teams natin. At the same time, the Uranus. And I think TLPH will just ban one of those two heroes eventually. Tapos makikipag-trade na lang sila with the Hirara. I guess yung mga consideration dito is Fanny din. Because it's still open as of this moment. So, ano ba yung mas ipaprioritize dito ng TLPH? And do we see them pick up the Fanny as well, di ba? Oo nga pala, no? Parang, and kung sakaling magkaroon ng napakagandang Fanny performance si Carl TC, parang medyo mabubulantang din ng mga buzzers niyan. Oo, pambasag ng mga doubters din, di ba? Para lang mapatunayan, no? Pero tingnan natin kung paano tatakbo ang banning. Mukhang Marcel ang tatanggalin ng Team Liquid Philippines, still respecting Ogwen on his performance ng Marcel kahit ba naging napakaganda ng Game 1 para sa kanila. First pick for Team Falcons. Ano kaya ang kukunin nila dito? I think mas incentivize sila kunin ng Barats kasi parang pwedeng i-pair up with either the Hirara or the Fanny. At kung sakali mag-Hirara yung TLPH, sa kanila mapupunta yung Fanny. Pwede nila i-combo with the Barats. Overall, yun yung magandang pick, I guess. Isang sigurong other substitute might be the Uranus kung sakali. I don't think na magandang kunin yung mga junglers dito as the first pick for Falcons. Mas maganda yung isang pang-pair up na lang doon, which is, I believe, the Barats as a priority here for Falcons. And let's see if it's going to be the Barats for Team Falcons or the Uranus na naging napakaganda din ng performance ni Sanford nung game number 1. Ang tulad ng sinabi mo, it's going to be the Barats locked in para sa Team Falcons. Now, Team Liquid Philippines, oras na ba para kunin ang Yura? Pwede nang kunin ng Uranus dito, tingin ko. There's a big chance na mag-Rafaela high pick sila dito. Nararamdaman ko. Especially kasi ayaw mo mapunta yung Rafaela with the Barats dun sa kabilang team tapos may kasamang Hirara or Fanny. So, Selena instead ang kanilang kukunin dito. Siguro, ine-expect na nila yung Fanny mula sa Falcons. Wow. And very early Selena pick, no? And sa totoo lang, no, mukhang totoo ang bali-balita. Nakapag-practice na ng mga tutok si Sanji dito. Ay, congrats nga pala kay Sanji, no? Legit po yun na may business bilyaran. na bago. Si Sanji na bilyaran at mukhang after ng Novaria ay rekta Selena naman ang kanyang call. Mga ganun no? Mga sumisipat, mga tinututok. Iba pa, kilala naman natin si Sanji na talagang matindi sa paggamit niyan. Ngayon, Fanny na ba ang kukunin ng Falcons dito dahil available? Sila yung nag-rapat, Fanny. Yun, no? As we did expect, that is the answer para sa Falcons. And TL, they were so comfortable giving this up. Padang pagsagot nila sa Fanny. Padang and Selena, good combination. So yung speed ng pagpili ng mga heroes dito ng TLPH ay sobrang bilis. So mukhang na-simulate na nila itong gantong senaryo. At grabe pala yung mga marshals natin, no? No, parang relo. Oo. Nakarelo yung cellphone. Okay Ano yun pala? Okay pala yun. We live in the future. 2050. Kamusta kayo? 2050, kamusta MPL kayo? season na 38. Medyo malayo-layo pa naman. Pero sa ngayon, no, balik po tayo sa ating banning phase. Naghahanap ang Team Falcons ng kanilang potential roamer. Isang mid or roam kaya itong Rafaela. Ang gulo kasi ng flex pick pero potential mid roam or even their gold laner. At magtatanggal sila ng glue. Okay, so typical na mga sagot dito ng Falcons with Ogwen. Na be the glue. Possibly Gatot Gacha ban din. So itong Uranus mula sa Falcons. So definitely a good ban para hindi ka mamroblema dun sa mga tutunawin mo dun sa mga side lanes. Maybe an Alice na rin. At okay na si Kuya. Nakaligo na. Nabanlaw na. Nabantawan na. Grabe si Kuya. Ang ating MVP para sa ating clear segment ngayong araw na ito.
Ay, lako. Nawala na naman yung train of thought ko, pare. Hindi pa na makamove dun sa sinampo. Grabe yun. What an Ano yun? experience. kid. MPL moment 500. Oo. Di mo, ito yung maikikwento mo, pero iba pa rin pag naranasan mo ng live. Nasa ano to, nasa MPL iceberg. Parte siya. Oh, wow. There you go. Eudora tatanggalin ng Team Liquid Philippines. Naghahanap pa rin naman ng mid laner ng Team Falcons kung ilalagay sa Rome ang Rafaela na ito. That's right. So, making sure na safe ang mga heroes dito ng TLPH. Specifically this Selena na gusto nila din i-activate. I wonder kung anong i-fourth pick nila dito kung they would consider yung lane agad ni Sanford. Kasi parang possible yung Alice yung matira para sa kanya. Or the Beleric that we saw na sinasagot actually dito sa isang Barats. I wonder kung yun yung mga ibaban dito ng Falcons mismo. Kasi kailangan dito talaga. I mean, definitely, TLPH are looking for another tank. Kasi hindi pwedeng yung Selena at Kirara ma-expose. That's true. And marami pa namang options no kung sakali. In fact, yung mga ibang fighters natin dyan nagka-qualify pa rin as a frontline heavy hero. For Team Liquid Philippines, naghahanap pa rin sila ng kanilang potential XP laner and gold laner. And wala na si Brody sa pwedeng pagpilian. Alam mo, naisip ko nga, baka nga mag-fighter pa sila dito, yung mga Ruby Gold lane eh. Kung iisipin mo eh. Kasi ang hirap traditional na marksman dito, pupulisin ka lang ng paan eh. Oo. Di ba? Parang okay nga yung nabanggit mong Ruby, no? Oo. Ooh, Ayun, yun, Moskov. Ayun, at least mas-safe. Oo, ganun pa rin, no? Parang isa pa rin sa mga known counters for this Fanny. Anti-Fanny. Talagang prepared ang TLBH dito sa Fanny. So Falcons, how are you gonna answer this? They will go for the Claude. Kadalasan naman yung pinagsasagot sa Moscow. Sa comfortable pick din para kay Super Marco. At there is a world where they pick up the Luyi para pangsagot dito sa isang Moscow. But at the same time, ayaw nun ng kalaban ng Selena. And it seems na Rafaela mid ang ating makikita. Beleric in the room. Agawin nila. O kumbaga parang well-rounded composition para sa side ng Team Falcons. Team Liquid Philippines final pickup. Kailangan tank. Kailangan sustain. So, you're thinking Esmeralda, you're thinking Alice. Beleric na nawala sa kanila. What if maging baliw dito ang TLPH at kumuha sila ng mga tipong mga Tamos para dito kay Sanford na pangbakbakan pero merong sustain pa rin at may pang frontline pa rin. Oo, sabay o kaya Terisla. Isa sa mga pinaka-basic na XP lane. Hindi ka na magkakamali kung sakaling naghahanap ka ng ilalagay. Pero Carmilla ang kanilang kukunin. Is this an XP lane, Carmilla? Oo, katulad nung nakita natin mula kay Nats from the previous series, ito din yung pinik nila up against the Barat. So mukhang dun sa mundo ng mga nagsiscreams, sa mundo ng mga halimaw, ang kanilang sagot sa Barats ay etong Carmilla kasi pangalawang beses na nangyari. Ganun din, first pick, high pick Barats tapos last pick na Carmilla. Well, let's see kung mapapagana ito ng Team Liquid Philippines. Nung nakita natin uli ang matchup na Carmilla kontra sa isang Barats in the XP lane, hindi naging maganda ang kwento para kay Nats sa kanyang Carmilla. But this time around, hahawakan ni Sanford ang Carmilla na ito kontra sa Barats ni Flap sa pagpasok natin sa game number 2. Team Liquid Philippines already ahead by 1 game. Isa na lang ang kailangan nila para tapusin ito. Well, magigets mo rin naman yung ideya dito ng Team Liquid Philippines, no? Kasi pagka ganitong klaseng composition, may tendency talaga magsama-sama eh. May Rafaela ka, may Beleric ka. So, isang lapag lang ng ulti ng isang Carmilla, at least kahit papaano, no, makakapag-deal sila kung sino man yung mga mahaabutan nun. Welcome to game number 2 of our Clash of the Titans. Isa na lang ang kailangan ng Team Liquid Philippines. Meanwhile, for Team Falcons ay kailangan nila ng 2 straight kung gusto nilang ipadala ito sa insang Game 3 victory. And looking at the Draft Wolf, ano bang pwede nating ma-expect in the early game? Is this a funny game para kay Kyle na maaga pa lang ay papalag na? Mahirap dahil Moscow tsaka Badang yung katapat. At the same time, etong Selena, problema din yan para sa isang Fanny kasi parang kailangan pa niyang ipasuyod sa iba o kaya siya mismo yung susuyod sa mga traps eventually dito ni Sanji. So I don't think that this is an easy game para sa Fanny. Pero hindi naman natin sinasabing imposible. Maganda naman ang game para sa isang Fanny dito kung sakaling merong mauuna para sa kanya. Kasi if you think about it, etong Barats, Beleric, tapos Rafaela, makating trio to para sa Falcons na pwede nga namang kumuha ng teritoryo sa mapa. Okay, yan na nga yung ginagawa nila eh. Uuntog dito si Owen. Pero si Carl ay mangangalahati. So, re-respeto muna dito ang Team Liquid. At least kahit pa paano, no, pinaparamdam nila yung presensya ng kanilang mid-trio.
Si Ogen ay manggugulo din lamang habang si Kyle ay dire-diretso lang sa kanyang misyon. Oo, mukhang standard MLBB yata ang ating makikita dito. Bukod na lamang sa makabagong matchup ng Barats at Carmilla, ang actually mga iilang roles natin dito ay I would say non-aggressive. Kumbaga gusto lang nilang gawin ang kanilang trabaho. Ito ang kakabit ang pana. Ayun na, kumonekta na nga. Babalikan pa dito si Ogen. Hindi na tama yung taunt. Pero nakikita natin buma-vibe check, tumututok. Sinusubukan na ni Sanji Nino na pagandahin yung kanyang mga tutok. Pero hahabulin nila dito si Teddy. And Cutshot ay nagamit. Buhay pa ba? Super Marco ay nandun! Pero nasunog din. Ito dito kay Kyle at si Super Marco ay nabuhay pa. Oo, and Umabot pa sa cart. munti ka na, no? Kahit pa paano. And for Team Falcons, that was a successful dive against that gold laner. Napakabilis talaga sumama dito ni Kyle. Pero Uy, sasalubong wow! JP at si Haji. Ang nakakuha ng pagong. The Jonas Well kami magagamit din. And this time ay makakapatay itong si Haji. Pero nalink yung tatlo. Haji ngayon again. Grabe. Hahabulin pa rin tapos sa Cyclone Eye. Pero walang gagamiting flicker si Sanji sa pagkakataon na ito. At makakakuha ng pambawing kill ang Team Liquid. Yung pala yung sagot sa isang Barats. Yung nakita nating ultimate coming out from Sanford the Carmilla, isa sa mga rare moments na makita natin na sulit yung Link. Ang hirap kasi makita nun. In fact, sa RG, makita natin dire-diretso makakapag-land ka ng Link na madaming tatamaan. But when it comes to pro play, it's rarely that we see yung magandang pagkakagamit ng Carmilla ultimate. And this time, DLPH were able to pull it off. Kaso, yung turtle na punta para sa Falcon. Oo, Gwen. Pupuntahan ba nila? Okay, tinamaan si Sanford dito. Susubok si Sanji na paganahin uli ang kanyang mga tutok. Pero handang-handa ang Falcon sa kanilang ginagawa at babalik muna sa kanyang rotation dito si Carl. And nagiging maganda ito para sa Falcons, ha? Oo, Team Falcons still almost 1,000 ahead sa Team Liquid Philippines. At dahil yan siguro sa mga nagiging magandang engages na nanggagaling dito kay Kyle. Kahit papano ay nakakahanap siya ng mga malalaking oportunidad against big gold laners dito sa side ng Team Liquid Philippines. Pero pantay lang ang gold ng Fanny pati na Hirara. And by the way, ito ang handcam natin ng Infinix GT50 Pro, the official smartphone partner. Ganito pala mag-Fanny ng naka-Infinix GT50. Oo. Mukhang palo talaga. Etong si, I think isa sa mga heroes na nagpakilala kay Kyle dun sa amateur scene bago pa siya tumapak sa pro scene. Oo. It's definitely this Fanny. Even expecting na iikot doon ang ating badang. Okay, dito na kami nagamit at si Flap ay kanilang mapapatay. Susubok humabol ang Team Liquid dito habang si JP ay naglalurk. May mahuhuli ba sila dito? Binuhay na rin kagad itong si Flap. Tumama yung Abyssal Arrow na may kasamang trap. Sobrang kuna talaga ng puno. And ready ang Team Liquid sa mga ginagawa ng Falcons, ha? And Team Liquid Philippines ay sisimulan na rin ata ang turtle na ito. Ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Team Falcons. With Team Falcons already re-establishing ang pwesto nila around this north area. Papasok na si Kyle. Okay, Sanford, available pa ang kanyang Curse of Blood. So any moment ay pwede niya itong bitawan. Habang hawak-hawak na ng Falcons itong pagong, 5 miyembro mula sa kanila ang magsasama-sama. Si Kyle ay makukuha na rin ng malaya itong ikalawang pagong ng laro ito. Yes, and that's going to be 2 turtles na mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Mukhang mag-i-invade pa ata ang Falcons dito. Pero madedepensahan naman nila Sanford ang orange buff nila. Naghahanap pa nga ata ng away! Ayan na, pinagsasamak na. At tama din, yung si Bat Teddy ay sasama. Habang si Bat Uy, nagpikit-pikit! nagamit yung kanyang ultimate ngayon. Si Carl ay iiwas din lamang. Super Marco with kill habang sinapaata ang mabubukulan dito. Tatanebra ang tutumba, magiging apat pa kasi si Hogan na mapapatay din. Teddy kailangan umatras. Wala nang wave na aasahan dito. Itong si Teddy, aabangan nila. Control ay nagamit. Susubukang micro-hit ni Teddy. Pero magtatagumpay pa rin ang Falcons. Oh, what a great fight para sa Falcons. Nakita naman natin yung ambitious na jump mula dun sa TLPH. Nagtaka rin ako bakit sila gumawa dito with JP tapos ang follow-up nila si Teddy tapos hindi pa ganun ka-instant, medyo na-late pa. So na-compromise yung pwesto ni Teddy. Pagdating doon ni Sanji as well as ni Carl, dun lang sila din napatumba. And I think Sanford wanted to really nail itong ultimate. Ang maganda naman yun, madami naman tinamaan afterwards. Pero ang lambot nila dito, nasulit yung Blazing Duet. Kasi nung tumalon din doon, itong si Carl TZ, meron din naman na taunt. And
everything else really went badly para dito sa side ng Team Liquid. Kaya naman, nagtaka rin ako na pinilit nila yung initiation na yun coming out from JP kung saan hindi sila handa lahat. A slight miscalculation with a big price to pay para dito sa Team Liquid Philippines. And for Team Falcons, dahil dyan ay lumobo ang kanilang gold lead sa upcoming turtle fight na ito. 20 seconds bago lumabas ang pinakauling pagong ng larong ito. And may 3,000 kalamangan ng Team Falcons. And we could see that gold lead mostly sa loob ng roam and mid lane for Team Falcons. Yeah, ibang aura na nakikita natin na sa Falcons. No? Isipin mo yun na kakagaling lang sa pagkakatalo nito ng game number 1 pero para bang hindi nila ininda. And ito naman yung may expect natin dahil sobrang veterano na rin. Nag-world tour na rin itong dalawang kupunan na to. Kaya nga naman ngayon susubukan nila paikutin itong pagong. Hindi ko connect yung Abyssal Arrow. Si Kyle dun sa may bandang ibaba, try lamang na i-isolate lahat ng mga nangyayari. Wala pa silang jungle, patatagalin lang ata nila dito. And si Sanford ay magpapakita na tumama yung stun of Abyssal Arrow as well. Kumukonekta na ang mga continuous stun mula sa Team Liquid. Pero wala pa rin mamamatay ha. Ayun na, naghahanap na ng Detona's welcome pero mukhang Grabe. mabibigay na lang ang turtle na ito matapos si Ambane Flap. That's going to be the third turtle secured para sa Team Falcons at re-recta pa sila sa pag-invade. Panggulo lang Panggulo pala. lang? Di ba? Ibang Pang-aning lang. But Falcons, if you're gonna be following the trend right now doon sa snowball meta that we're talking about, with the 4,000 lead sa 7 minutes, napakagandang spot nito para sa Falcons na natapusin na yung laban para sa kanila ng mas maaga din kumpara sa TLPH. And unfortunately for TL, kumuha sila ng isang composition na late game centric with this Moskov pero wala sila ng wave clear na hinahanap natin kadalasan from the mid lane. They only have this Selena. So when it comes to hero damage, mataas yan para sa TLPH. Pero pag magmamanage sila ngayon ng mga lanes, ito na yung kailangan nilang problemahan because Falcons, they can play the disciplined route. Kung saan, magsisiege lang sila constantly against TL, gawin yung ginawa sa kanila ng TL in the previous game. At sa pagsilip natin sa ating Infinix in-game equipment ay konting kembot na lang ay may Trinity na itong Claude mula sa Team Falcons. And that would mean na magiging mas masakit pa ang mga iba pa tong blazing duet dito ni Super Marco. And as we enter around the 8-minute mark, magiging mas mahirap pa atang dumepensa para sa Team Liquid Philippines. Yan, nabanggit na nga kanina ni Wolf ang baba ng clear wave nila dito at hindi rin sumasakto yung mga combo na ginalapag dito ng Team Liquid Philippines. Ayun na. Ito as well kami magagamit. Iutot nyo sa may gilid. Pagtutulong-tulungan, Super Marco nakaka-plate. Nagamit yung Revitalize. Kumanig yung Abyssal Arrow. Nailapag yung Curse of Blood. Pero wala magiging follow-up ang Team Liquid. Makakapatay ng isang final si Carl. Ay nagwawala na rin. JP mamamatay. Ang hahabulin pa rin. Blazing Duet naman mula dito kay Super Marco. Hahabulin pa rin. Carl! Go away! Go away! And Carl with a triple kill. Pero makakabawi din naman si Super Marco at si Sanji na lang ang matitira. Kasabay pa nga ni Teddy sa may bandang ibaba. Tingnan natin kung ano mga magkakirap dito kasi mapupunta. Nakita siya! Nakita siya, kumonekta. Yung Abyssal Arrow, susubok sana lumapit dito si Super Marco pero papaganahin na lang niya ang kanyang disiplina. Alam din kasi sila may respawn eh. Pero Meron silang pa. Jesus. So, sa pagdating na laban dito sa My Lord, mas aangat ang Falcons. Oo, at mukhang may pwesto ng Team Falcons dito. Kailangan pa mag-recruit Rush. si Sanji. Bibilisan na nila ang pagkuha ng Lord na ito. Ang tsansa ay manifest para kumontra ang Team Liquid Philippines. Kukunin na ng Falcons ang Lord na ito. Oh, that is a good fight para sa TLPH, all things considered. Nasa abante yung Falcons doon pero nakakuha pa ng 3 kill. Doon si Cartesi, ginawa ang lahat para makakuha ng mga daming outplays to get that and then eventually win. And maganda doon si Teddy, hindi naman na patay dun sa laban na yon. However, because of that res na meron dito, ang isang Rafaela, biglang naging advantage pa yon para sa Falcons. Oo. And ito rin talaga yung kapangyarihan ng Rafaela, no? Yung hindi nasisira yung tempo mo kahit papitasan ka ng isa basta available yung revive. That's one turret down sa bottom lane. Meron pa namang energy shields sa torre doon sa may bandang ibaba. Nakakadepensa pa naman ang Team Liquid Philippines pero sa taas nagmamarcha ang Lord na ito. Carl Tizzy versus Kyle Tart, number 67.5. Dami mang beses nagkita ang dalawang to. Ang dami na talagang beses na 1v1 na ating nasaksihan para sa dalawang jungler na ito. Habang yung Lord sa itaas na bahagi ay nagmamarcha na rin. Susubukan ay clear ng mabilisan doon sa may bandang ibaba pero sasabog na rin yung igitnang bahagi doon sa Holy Shields. Lord ay kasama nila. Sanford ngayon, nag-ready rin sa kanyang ultimate. Pero nakain na, naiumpog doon sa may pader. Nagamit yung Wrath of Giant pero mahuhuli. Huli si Kyle! Kaya ba niya makatakas? Yes sir, makakakable-kable pa.
Guard! Habang ligtas pa rin yung mga... Goal! Pinuntahan na kagad ni Super Marco. Courtesy with a kill. Habulin ng JP. Oh, Ito wow! nasa Grabe! Yun ang magiging target. Nakakasibat na rin itong si Teddy. At 3 ang kanilang mapapatay. 5 pa ang buhay sa Team Liquid. Ito na ata ang ganti ng Cavalry sa larong to. At hindi dapat siguro tayo nagkakamali dito. Hindi yun macro play. That was 100% micro. Pindot ang bentahe ni Carl TZ. After no kanilang pagkatalo mula sa MSC, just a few days afterwards, nag-live agad, nagbatak agad. Ang daming testimony na lumabas outside from the Team Liquid na mga members. Tapos syempre yung mga fans, hardcore fans, dedicated fans, si Carl TZ na nagbatak daw talaga when it comes to Assassins. At nakikita na natin ang resulta Grabe. ng training sa chamber ni Carl TZ. Tingnan mo naman kung paano niya tinawid yun. May sinama pa yung Cyclone Ice sa combo. Oo. Nag-training sa bundok kasabay ni Wimbanyama. 35 seconds bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. Team Falcon still ahead by 2,000. Despite great plays coming in from Team Liquid Philippines, hawak pa rin ng Team Falcons ang larong ito. I feel like pag tumagal din itong laban na to, nagiging mas valuable na itong si Rafaela. Bukod sa mataas na yung sustain niya pang kontra dun sa mga burst na gustong gawin ni Carl TZ, meron pa nung revive. Naturally makukuha nila. But of course, Sanford, isa rin sa mga kailangan bantayan dito ng Falcons, yung link na naging crucial dun sa may top lane, kung saan 4 yung nahuli, that gave out, hindi man nagbigay yun ng mismong kills para sa TLPH, nagbigay yun ng oras para makahabol si Carl TZ na mga likod. Oo, sa ngayon mukhang Lord na ang sunod na paglalabanan ng dalawang kupunan na ito. Si Super Marco ang unang hihila sa Lord at Team Falcons ang maghahawak at magsisimula ng Lord Dance, pero iba ata ang hanap dito ng Team Liquid. Uy, susubukan nila si Flap ha, pero masyadong makunat itong dinosaur na ito. Alam nila na nagtatago na doon sa purple itong si Kyle at hindi ito lalaban basta-basta nang wala itong kanyang buff. Ngayon, Lord ay pupuntahan na ng magkabilang panig. Ang daming trap na nakalatag para dito sa Falcons at inaapak-apakan lamang ito ni Ogwen. Nakakairita rin pala no if you're up against sa Serena, pero mukhang si Kylie nahanap na si Sanji pero mauuna yung kagat. Nako, Sanji! Ako naipit siya, flicker na gamit pero pinuntan din ni Super Marco habang si JP ang magiging next. Tumama na rin yung si Bat. Sasama ba din si Teddy habang i-fluid na gamit din. At parang trap ata yun. At binili na rin ng Falcons ang gusto dito ni Carl at ng Team Liquid Philippines. Siya na lang mag-isa dito at kailangan na niyang siya makakaiwas ang Atroth. 5 tutumban. Falcons ay magpamarcha na sa gitna. At parang yun na ata ang katapusan ng istorya ng game number 2. Minion wave sa gitna, 5 segundo pa ang aantayin. Hindi pwedeng matapos ng maaga ito kasi ang Falcons ay kukunin na ang game 2. Great plays coming out from Team Falcons, lalo na dun sa trio na binuo nila dito. That very tanky Barats na may kasamang Rafaela. Sinamahan pa nga ng Beleric na naging crucial din dun sa pinakatulo. Importante yung Beleric dun sa early game with the Rafaela, but even in that last part kung saan tumalon na dun si Teddy, wala siya purify, chose to go for the flicker. At nung ginamit niya yung SOD para isalvage yung laban na yun, kasi na-feel niya, meron naman link. Hindi nga lang siya nakaligtas mula doon sa taunt na meron si Ogwen as well as the Wrath of the Dryad. This was one of the first few fights that Falcons have won because of bad decisions mula sa TLPH. And then again, accented siya nung pinakahuling laban na makikita natin sa game number 2 kung saan yung Falcons na ang nanaeg nung napitas nila si Sanji. Nagkaroon ng Hail Mary play ang TLPH. Dahil yun din naman yung reason kung bakit sila nakakuha ng pagbangon sa laban na to. Nung sinabi ni Wobi na parang hindi siya about macro, na parang pindot at mechanics yung nag-rely yung TLPH, parang napasarap yata sila doon sa concept na yon at yun yung ginawa nila doon sa pinakahuling clash. And sa totoo lang, naging reply din ni Kyle dito ay micro. Siya mismo ang gumawa ng solo play para hanapin si Sanji doon sa pinakadulong laban. Pero ating MVP para sa game number 2, walang iba kundi Super Marco on his Claude performance. Ito na yung matatawag nating klasikong Claude lamang. Farm ka ng maaga, get your ults in, and bulletproof, staying bulletproof sa larong ito. And although this was another snowball na game that favor Team Falcons, masasabi pa rin natin na magiging close itong series na to. Labanan ng mga snowball, but this time Super Marco is the MVP, being activated early din sa laban natin kontra sa isang Moskov. Kaya naman, mapapaisip ka parang masyado bang nag-focus ang Team Liquid doon sa pagbigay ng Fanny
thinking na kaya nila makontra yung Fanny at biglang nawalan sila ng control sa laban na to without having the Barats or the Beleric to answer the Claude that Falcons were able to get in the last fight. Makita natin maraming heroic na galawan mula dito kay Carl Tizzy. Yung pagtitraining niya with this assassin gameplay, nakikita natin yan. Gumagana na yung mga pinaplano ng side ng TL. And we can see that Carl Tizzy is able to just utilize the maximum potential of the hero na may kasamang Cyclone ay pang dun sa combo. Oo. Alam mo naman yung napakataas ng mobility ni Hirara, dinagdagan pa ng Cyclone Eye. Pero in terms of overall, sa laban na ito, hindi man naging madaming highlights yung pinakita dito ng Team Falcons. Winning fights na 5v5 naman ang ating nakikita mula sa kanila. Great calls, great ultimates coming in from the side of Ogwen. Was the play. Ito yun yung sinabi mo kanina. Wala siyang Fury, tumalon dun si Teddy. Nandun siya sa may top lane. Ang pwede sana din mangyari dun is tuloy niya yung sa may top lane para may umuwi at least. But at the same time, hindi yung naging desisyon. So, one thing that we proved dito is yung TLPH, kapag may next shot call mo, sumusunod naman lahat. Walang kanya-kanyang play naman sa kanila. Nakita natin na kapag meron silang nakitang isang magandang play na pwede nilang i-turn around, papalag at papalag naman. Yun nga lang, to their demise, is that that last team fight being in favor of Team Falcons na naglaro naman ng perpekto sa laban na to. Oo. Naging maganda talaga yung ultimate na binato dito ni Ogwen sa kaduluduluhan. Kung saan, katulad ng sinabi mo, no, nahuli nga si Teddy. In this 13-minute game, ay nakita natin na ang Team Falcons, despite losing very badly nung game number 1, ay parang sisiw lang mag-reset. At alam nila na kaya pa nilang baliktarin ang sering ito. Wala na, napakarami na rin ang mga experience ng Falcons eh. And siguro ang masasabi ko lang dito sa larong ito and sa buong araw na ito, no, hanggang ngayon ng mga teams naghahanap pa rin ng, nagdi-discover pa rin ng nagiging or magiging counter sa isang Barats. Pero so far, parang hindi pa rin nagiging epektibo. Hindi gumana itong Carmilla na to, just like yung game nung series number 1. Oo, So two far, times na yun. dalawang nakita natin. May potential, you can see it. I feel like it was difficult. Parang may mga hero picks na alam mong, oo, may counter, pero it takes a lot. Like Fanny, for example. Ilan yung pinang-counter nila sa Fanny? Dalawa at least. With Padang versus the Moscow. So parang yung isang hero, dalawa yung kapalit sa kabila. That's also true with Barats. Parang ang dami mong solution or dami mong problem solving na kailangan gawin bago ka pa umabot. Ang dami mo pang parang mag-divide ka pa, mag-integration by parts ka pa para lang makuha